How to Japan. How to Japan. Super tank. Siguro ay mahalaga at bawat paghihila ay dapat sigurado. Hindi naman nagkamali si Ryan dahil unti-unti na nahihila pabalik si John. Hanggang sa matanaw niya na ang mga mata nito. Ito ay kulay-pula na at hindi makita ang kalimang magalaw dahil sa labis na pagod. Inalok pa ni Ryan si John ng tubig at ipatuloy sa kapilan nito. Para bang may milagrong nangyayari dahil unti-unti na lang nahihila si John mula sa pagkakaigit nito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay hindi inaasahang pangyayari ang magaganap. Dahil sa napakaliit na butas na pinagkakaibitan ni John, sa tuwing hinihila nila ang binti ni John ay tumatama sa ceiling ng kuweba na naging dahilan ng pamilya nila ay tumahila papalabas. Sa mga oras na yon, 19 na oras na si John na nakasiksik pati warik sa masikip na bato. Pumasok na rin sa mga isip ng mga rescuers na balihin na lamang ang mga binti nito. Subalit pinigilan sila ng isang doktor na nasa site at sinabing maaari itong magresulta sa cardiac arrest. Sinimulan ni Ryan na hilahin muli ang mga binti ni John hanggang isang malakas na pagsabog ang nangyari. Nang ininulat ni Ryan ang kanyang mga mata, ay laking gulat niya na napupuno na ng dugo ang kanyang mukha hanggang mapagtanto niya na siya ay tinamaan ng isang huli na ipinasok sa loob ng kuweba upang tumama ito sa kanyang mukha at ma-injured. Kailangan niya lumabas agad upang malapatan ang atensyon medikal ang nangyari sa kanyang mukha. Ang nakakalungkot rito, muling naiwan si John at tuluyang hindi na maigalaw ang katawan dahil sa abnormality ng kanyang blood circulation. Matapos makalabas at may dala sa ospital si Ryan, ang kanyang ama na si Dave ang bumalik sa kanyang posisyon. Si Dave ay nagkabit ng mga lubid sa katawan ni Ryan at nagsimula itong maghila. Subat, nahirap yung mga Pilipino yan. Para pakasulang din. Pag-oras na para magsama-sama ang pamilya, ang Emerald Super. subalit hindi pa rin ito sapat. Habang uling inaayos ang pulley system, ay 15 minutes na natrap si Dave sa passage dahil nang ma-realize niya na walang paraan upang ang isang tao na may bigat ng 200 pounds ay may labas sa kuwebang iyon. Nagpasya siyang makipagpalit sa isang expert rescuer na si Brandon Tualis. Nagdala muli ito ng isang telecom system upang makausap muli ni John ang kanyang asawa na si Emily. Sa tagpong yun, ramdam ni Brandon ang kawalan ng pag-asa sa mga salita ni John. Ilang minuto ang lumipas ay muling nag-report si Brandon na hindi niya nakitaan si John ng mga responsive movement. Bago nito ay nakarinig siya ng mga pag-uungol na tila ba nabubulunan ito bago matuluyang nawalan ng malay si John. Mula rito, nag-desisyon ng mga rescuers na magpadala ng isang paramedic upang tignan si John at alamin kung buhay pa nga ba ito. Pasado 11:56 ng gabi noong November 25, 2009, si John Jones ay diniklarang patay ng mga rescuer. Inabot pa ulit ng mahigit 24 oras ang mga rescuer bago sila tuluyang sumuko sa paghila sa patay ng katawan ni John sa kuwebang kumitil na kanyang buhay. Ang katawan ng tao ay kaya lamang makatagal ng 10 oras mula sa 90 degree na katiwarik na posisyon. Samantalang si John naman ay 70 degrees lamang ang pagkakatiwarik kaya umabot pa ito ng 27 oras bago malagutan ng hininga. Mula sa 20 rescuers, 6 rito ang direktang gumapang upang kuhain ang katawan ni John na hindi alintana ang napakadelikadong sitwasyon. Subalit sa huli, ay wala rin silang nagawa sa kanyang pagpanaw. Bye! Matigas ang katawan ni John. Thanks for ay watching. imposible na siya makuha.